Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, breaking update, Paktay, Bersamin, kumanta, nilaglag ang Kongreso, nako, nagtuturuan na po mga kabayan, no? Martin, Ku at Kimbo, nagulantang, nako po. Yan mga kabayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan to, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. But right now, the government must continue to function. There is a duly approved budget, subject to all those that were vetoed, the items. As we have been clearly telling, the effect of the veto is only to reduce the deficit, no? Because that is all that the veto has as a consequence. The realignments will happen only later on in the spending process. Ng reaksyon ni Executive Secretary Bersamin tungkol sa blank items sa BICAM report na nung unang pinasabog ito ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinaratangan niya na maliciously fake na nagdadala ng fake news ang Pangulong Duterte. Ngayon, naliwanagan na ang Executive Secretary na lumalabas na mayroon ng blank item sa BICAM report. Idudulog na ito sa Supreme Court. So, anong reaksyon ng palasyo? Ito, balita ngayon sa GMA News Online. Basahin ko ang title, Bersamin on supposed blank items in 2025 budget. Hindi kami ang mananagot dyan. Hugas. So yan, hindi po sila ang mananagot mga kabayan, sino? Sino ang tinuturo nila? Ngayon kasi ang nangyayari mga karibin natin, nagtuturuan na po yung iba't ibang ahensya, no? Kung sino ang masisisi. Pero mga karibin natin, maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino ang dapat sisihin dyan. Unang-una, yung mga nakapirma dyan. Yung mga nakapirma dyan, sino-sino ba yan? Yung nasa BICAM, no? Kung may pirmang presidente, kung napirma na niyan, edi ang presidente din, di ba? Sino ba ang kawawa dito sa kanilang pagtuturuan mga kabayan? Nagtuturuan na sila kung sino ang pwedeng sisihin, no? Kaya nga nung una, very defensive ang ating Pangulo. Kaya nasabi niya yung sinungaling ang ating dating Pangulong Duterte, no? Kasi nga po, ngayon silang lahat naghuhugas kamay. Ang kawawa, ang taong bayan, mga kabayan, di ba? Tayong mga ordinaryong Pilipino, ang kawawa. Bakit? Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan sa mga blankong-blankong yan. Kung hindi po nila gagamitin yan sa maayos, no? Kung hindi po nila gagamitin yan sa maayos, talo. Kahit sino pang tinuro dyan, no? Na may kasalanan, ordinaryong Pilipino pa rin po ang talo. Bakit? Tayo pong magbabayad yan eh. Ayusin nyo naman para sa amin, di ba? Kasi kami po, tayong lahat, buong Pilipinas ang magbabayad dyan. Tapos gaganyanin nyo lang. Well, anyway mga kabayan, putulin po muna natin saglit itong video na ito. Kasi isi-share ko lang itong ni Trillanes. Naku, nanggigigil din yung taong bayan dito eh. Teka lang mga kabayan total kasi simula pa lang naman. Eto. Trillanes, ito ang sinabi. Ang BICAM blank spaces issue ay isang Duterte issue. Naku po. Grabe talaga ito si Trillanes. Hindi na makatulong pag hindi mapanaginipan yung mga Duterte, no? Inimbento nila ito. Sabi niya, inimbento nila ito para ilihis ang issue palayo sa korupsyon ng pamilya niya. Talaga ba? Ito ang blankong sinasabi mo, ito po yung sinasabi natin corruption. This could be lead, no? This could lead to corruption. Itong mga blank na yan sa BICAM report na yan. Ikaw, Trillanes, si Trillanes po ang
naglilihis sa issue. Tulad ng ginagawa nila Kimbo, no? Kasi Kimbo kagahapon, 'di ba? Nag-ano siya, bigay ng statement. Ganun eh. Iisa po ang tono nila ngayon, no? Iisa po. Yung mga critics, iisa po ang tono nila. Itong issue na ito, pumutok ito dahil may pinagtatakpan daw ang mga Duterte. Bakit magtatakpan ang mga Duterte? Kayo nga ito, tier ng tier sa kanila. Sabi pa niya mga kababayan, si Senator Risa na miyembro ng BICAM mismo ang nagsabi na walang blank spaces kung magpabudol ka pa ulit kay Pangulo Duterte, no? Ikaw na ang may problema. Aba, hindi ganun. Wag ganun, pre, no? Baka ikaw ang may problema. Babalik ko sa yung tanong. Kapag ikaw ay hindi pa tumigil sa kakarelate mo ng lahat ng issue sa mga Duterte, Duterte nga ang nito nagpalabas. Paano mo naman, grabe talaga ikaw ang may problema, Trillanes. Magpatingin ka na kung gusto mo. Ha? Wala na sa hulog yung reasoning mo. Lahat na lang ng mangyayari sa Pilipinas, kasalanan ni Duterte. Uy, ano ka? Yan, si Senator Risa Hontiveros ang dapat nating sisihin. Ha? Kasi nandun pala siya eh. Diba? Eto na, nilaglag na ni Trillanes. No? Nandun pala si Senator Risa Hontiveros. Bakit hindi niya nakita yung mga space na yan? Sabi, wala daw. Pero bakit meron? Yun ang lukohan ng taong bayan. Gusto lang i-share mga kabayan kasi, no? Ang gusto nila ngayong ipalabas, no? Palabasin, no? Sa taong bayan, sa atin, mga ordinaryong Pilipino, na itong nangyayari ngayon, ay diversionary tactics daw ng mga Duterte. Ano namang hindi na-divert ng mga Duterte? Ha? Walang dapat i-divert. Ang sabi nga ng mga Duterte, mag-focus tayo dito sa mga totoong issue ng ating bansa. Kayo, no? Eto, tumahol na naman, no? 'Di ba? Medyo matagal na rin itong hindi tumatahol eh. May pumutok na issue ito, tumahol na naman si Trillanes. Nako po. Yan na mga kabayan, nasa sa inyo na lang po yan kung maniniwala pa rin kayo dito. Kay Trillanes or tuluyan na nating kalimutan na nag-exist ito sa Pilipinas. Pwede ba yun? Ha? Kalimutan na lang natin na nag-exist dito si Trillanes sa Pilipinas para naman lumuwag-luwag yung pakiramdam natin dito sa Pilipinas. So ito na mga kabayan, pagpatuloy na po natin, pasensya na po kayo. Kamay. So sabi niya, Executive Secretary Lucas Bersamin said Friday that the Office of the President would not be held liable if the issue of the supposed black items in the Bicameral Conference Committee report on the 2025 national budget will be brought before the Supreme Court. Okay? Ito ang kanyang exact statement. Hindi ko... Ito na lang para sa ating mga ordinaryong Pilipino, di ba? Ito, real talk lang to Pag ang isang tao or isang entity, di ba, mapunta yan sa korte, ibig sabihin may problema yan. Diba? May legal problems yan. Meaning, itong ginawa nilang BICAM report, kasi di ba, ipinasa na sa Supreme Court, ibig sabihin lang po yan, mga kabayan, may problema po yan, no? Huwag nyo nang ilayo yung issue. Diyan na lang tayo mag-focus. Sige, magtuturuan kayo. Sige, magturuan kayo. Pero at the end of the day, hindi po yan ipapasa sa Supreme Court kung walang problema. Diba? Kaya kahit anong sabihin nyo, kahit sabihin nyo pang sinungaling 1,000 times, no? Kahit sabihin nyo pang sinungaling 1,000 times si Duterte, at the end of the day, bakit yan mapupunta sa Supreme Court? Ang tanong, di ba? Ganun lang kasimple yun. Huwag na natin paikot-ikutin pa. Kasi yung mga ordinaryong Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino, once nakakarinig tayo ng mga mabubulaklak na mga salita, matatamis na mga salita ng mga hinayutak na to, medyo makakalimutan nyo ang totoong issue.
di ba? Like for example, sa ginagawa ni Senator Chis Escudero, di ba? Napakagaling magsalita. Oh, yung iba pa, mayroon pa diyan mga magagaling magsalita. Ultimo yung presidente natin, magaling nung una, magaling magsalita, pero parang lately, parang ano na nauutal-utal na rin eh. Diba? Well anyway, what I'm trying to point out mga kabayan, kahit anong gawin nila dito, no, dapat malaman ng ordinaryong Pilipino na talagang may problema po ito. Kasi hindi po ito mapapasa dun sa taas kung walang problema. Tama? Mapipigilan si Congressman Ungab at sa kayong mga similarly minded people who would want to put up a challenge, sabi niya. Ang problema natin dyan is, hindi kami ang mananagot dyan. Kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil sa BICAM report na yan, wala kaming kinalaman sa BICAM report. Well, totoo nga naman. So, yan mga kababayan, totoo sigurong wala silang kinalaman ngayon, di ba? Pero mga kababayan, kung hindi po ito nakita, maaaring pirmahan, no? Ng Pangulo yan. O baka napirmahan na nga ito, di ba? Di ba? Malaking hindi ako talaga personally mga kababayan, hindi ako naniniwala na walang alam ang palasyo sa mga nangyayari dyan sa BICAM report na yan. No. Ito yung opinion lang natin bilang isang Pilipino, di ba? Maniniwala ka ba na walang alam ang Pangulo sa BICAM report na yan at wala silang pananagutan? Maybe, di ba? Yan ang lumalabas. At ang opinion naman ng ibang kababayan natin, maaaring ganito. May alam ang Pangulo at ngayon ay naghuhugas kamay na lang. Kasi nabuko. Kung hindi nabuko, edi trilyones sana yung makukuha nila doon. Or milyones yung makukuha nila doon sa mga blank items na yun. Bakit ka ba kailangan magkaroon ng blank items? Diba? Is it in the law? No, nasa batas ba yun na kailangan i-blank ko lang muna natin kasi hindi pa ako nakakapag-isip ng kung magkano ang ilalagay ko dyan? Nasa batas ba yun? Kasi kung nasa batas yun, ay wag na natin pag-usapan to. Diba? Wag na natin pag-usapan to. Pero kung wala naman sa batas na kailangan mong i-blanko yung amount, diba? Amount kasi yun eh. Sa agriculture yata yun, sabi ng isang diba? Kung nasa batas, edi okay. Huwag natin pag-usapan. Pero kung wala naman sa batas, kailangan kayong magpaliwanag. Ang BICAM report, pananagutan yan ng members ng BICAM report. Of course, under the leadership of the Speaker of the House, Congressman Romualdez, and the Senate President. Sila ang mananagot. So tama ang Executive Secretary. Ang kinaanuhan ko lang, yung nagsalita dalawa sila ng Pangulong Marcos na pinaratangan nila kaagad ang Pangulong Duterte na he's lying. Hindi nila alam ano yung pinagsasabi nila na wala namang binanggit si PRRD na tungkol sa GAA. Kasi So, ibig sabihin mga kababayan, nung sinabi nilang he's lying at peke yung dokumento mong yan, hindi nila alam yung ibig sabihin ni dating Pangulong Duterte? Ganun ba? So, mayroon tayong presidente, mayroon po tayong executive secretary, kumbaga little president of the palace, no? Na hindi alam ang nangyayari. Ano meron tayo ngayon? Kung yan pa nga lang napaka-importante yan, no? Itong 2025 national budget, napaka-importante po niyan. Ngayon, kung hindi mo alam yung mga issue, no? Patungkol dito sa national budget na ito, hindi kaya mapunta lang sa pagwawaldas? Ito, nagtatanong lang ha, at opinion lang po ito. Hindi kaya mapunta lang sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan ang kahahantungan
ng 2025 national budget? Ano po sa palagay nyo, mga kababayan? Kasi ang gulo nila eh. Nagtuturuan na lang. Hugas kamay, kumbaga. Unang pagkakaintindi ni E.S. Bersamin at Pangulong Marcos Jr. na merong blank item sa GAA. Ay hindi nila alam yung background. Kaya he's lying. Maliciously fake. O ngayon, meron bang humingi ng sorry? Biruin mo yan. Dating presidente, one of the most trusted presidents we ever had, paratangan na sinungaling. Tama, mga kababayan. No? Anong gagawin nyo ngayon? Tapos na eh. Damage has been done. No? Na ano nyo na eh. Na-insulto nyo na. Anong matatawag natin dyan sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, di ba? Pinasama nyo na yung pangalan niya. Ganun-ganun lang yun. Ibig sabihin na meron tayong presidente, meron tayong executive secretary na okay lang magparatang ng mali. Aba, nasaan ang hustisya? Diba? Dapat kayo pong dalawa ang model ng ating bansa. Modelo kayo ng magagandang gawain, di ba? Kasi sa ginawa nyo yan, maiisip kayo ng mga bata na posibleng makapanood, no? Ng mga pinagsasabi ninyo, iisipin, aba, okay lang pala magsinungaling kasi yung presidente natin, no, nagsinungaling nga eh. Ay yung ano natin, yung executive secretary, nagsinungaling na nga. O, tapos pwede tayong paratang ng isang tao kahit hindi totoo. Diba? O sabihin natin, si teacher sinungaling kasi, diba? Okay lang naman, yung presidente nga natin, nagsabing sinungaling si dating Pangulong Duterte. Nakakuha niyo po yung point ko, mga kabayan. Dapat po silang maging modelo. Diba? Well, anyway, sasabihin naman ng iba, ay bakit si dating Pangulong Duterte? Pala PI yun, pala PI. Modelo ba yun? Well, anyway, nadali mo rin ako doon, no? But still, no? In the local, dito kasi sa amin, ang mga ganyang klaseng ano, ay, iwan ko lang sa inyo parang expression na yan eh. Expression ba? It doesn't mean nothing, but expression. Diba? Yeah, PI ka, diba? Parang expression lang yan eh. It doesn't mean nothing. Wala. Parang expression nga lang, mga kabayan, diba? Sa lugar namin, ewan ko lang sa lugar ninyo, baka iba rin yung kultura, diba? Depende kasi yun sa kultura ng ano ninyo eh. Barangay, syudad, di ba? Pero doon sa amin, yung pag-PI, but in another dialect, mga kabayan, syempre, no? Expression lang yun, no? Pero ang magsabi kang sinungaling ka, hindi na yan, intended na yan, intended, di ba? Oh. Yung magsabing he's lying, di ba? Ibig sabihin, it is intended to someone, mga kabayan, no? Tapos yung sabihin mong fake news yan. Intended din. So, yan mga karibin natin. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para atin salam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.